So the title of our topic for tonight is provision. Yan. So inano na natin, no? Grabe. Nirekta na natin sa title, provision. Sabihin mo sa katabi mo, you are a pro with a vision. Yes. Hallelujah. Sino po ditong nagkiklaim that he is a pro? Amen. When it comes in faith, di ba? Nabigyan na tayo ng lesson and ng principle last Sunday that faith, love, and hope should be with us, no? Faith is accompanied with work. Love is accompanied with labor. And hope is accompanied with what? Patience. Hallelujah. No? So lahat ng yon, kung meron ka, you are a pro. Sabi mo sa katabi mo, ulitin ko, you are a pro. And this topic for tonight is very timely. Kasi last week, gusto kong i-testify yung timing nung nangyari kila Tracy and FJ. Pero hindi nangyari. I mean, hindi na allow na makapag-testify ako. Kasi yung oras, kulang na din. Pero mas kulang pa to kaysa sa last week. So, nakaka-bless kasi yung nangyari kila Tracy and FJ. Alam nyo ba, yung last na kliyente nila, yun yung unang-una nakausap nila, yun yung inaasahan nila. Unang-una. Pero ang kumuha sa kanila na first, yun yung hindi nila inaasahan. But if you will just come to imagine, kung nauna yung client nila na yun na kumuha at nang nakuha yung may hagdan, yung next na client nila, which is yung Tagalamar, hindi kukunin for sure yung kabila. Kasi maselan eh. So talagang grabe yung timing, grabe ino-orchestrate ng Panginoon lahat eh. Kaya grabe yung provision. No? Yung tinatawag talagang provision, yun yung beyond your capacity. Pero naibigay at nangyari sa'yo. That's what you call provision. Amen? So ngayon, pag-usapan natin bakit ginawang provision. No? Kasi, sabi ko nga sa inyo kanina, sabi mo sa katabi mo, sabi mo sa sarili mo that you are a pro with the vision. Because if you don't have vision, mga kapatid, pag wala kang vision, may hirapan ka talagang makita yung provision. Amen? If your vision is different from what God wants you to think and to have, may hirapan kang makita yung mga binibigay niyang provision sa'yo. Do you get that? Amen. Everybody wants God's provision. Amen? Lahat tayo gusto natin ng provision from the Lord. But the thing is, nobody wants the place where God provides it. Hello? Gusto niyo ng provision, pero ayaw niyo ng lugar kung saan ibibigay ng Diyos yung provision. Make sense? Provision is not about what you have. It's about where you're willing to go and who you're willing to trust. I trust in God, my Savior, the one. Amen? Kaya kanina, habang kinakanta natin yon, I trust in God, my Savior, the one. Sa Kanya lang talaga ako nagtitiwala. Amen? At nung Sunday, nung pinapabuo ko to, pinapamove pa ng Sunday. I mean, nung Sunday, pinapabuo ko to Wednesday. Pinapamove pa nila ng Sunday na lang kasi medyo maikli nga yung oras para tugtugin. Pero, can't you see that we have the provision because you are a pro with the vision? Sometimes, God lets you feel the pressure so you can experience the power of His provision. Every time, no, every day of your lives, every day of our lives, nararamdaman natin yung pressure. Amen? Dun sa isang team ko, ramdam ko yung pressure. Ramdam nila yung pressure. Diba? Pero I believe that in His perfect time, He will make all things beautiful. Remember this, God, sabi mo sa katabi mo, God
doesn't provide in advance. He provides on assignment. Hallelujah. Amen? Pag may pinapagawa ang Diyos sa iyo, He will provide. Amen? Hindi siya magpo-provide in advance. Pagka halimbawa, may papagawa siya sa iyo, tapos i-advance niya na yung provision, never mo makikita yung provision. Amen? Nakuha ninyo? Pag yung halimbawa, meron siyang mission or meron siyang assignment na pinagawa sa iyo, nagkaroon ka na agad ng bagay na kailangan na gusto mo, no, before that assignment, you will never appreciate the provision of God. Lagi nating na-appreciate ang Panginoon pag lagi siyang nasa timing. Amen? Kaya nga gano'n siya mag-provide on assignment, hindi in advance. So, noong mga panahon na nagkakaroon ng problema, yung mga benta ni FJ and Tracy. So, maraming questions. But the thing is, wala tayong magagawa. Ibig sabihin, hindi mo pa siguro ganun kakailangan. Pag dumating yon, ibig sabihin, kailangan mo na. Amen? Marami tayong fear, marami tayong worries. Pero, ang higit na kinakapagpabahala na dapat natin ay yung meron nga tayo ng lahat ng bagay, pero yung kaluluwa natin nawala naman sa Panginoon. Amen? So number 1 point na pag-uusapan natin ngayon is provision begins with the Word. Naniniwala kayo dyan? Hindi mo marireceive yung provision hanggat wala ka nare-receive na instruction. Hanggat walang ipapagawa sa iyo o hanggat walang pinapagawa sa iyo ang Panginoon, walang provision. Tandaan mo yan. Amen ba? Sa trabaho, pag hindi ka employed, hindi ka nagtrabaho, walang sweldo. Tama? So, kung gusto mo talaga ma-receive yung provision from the Lord, anong sabi? Faith is accompanied with work. Nananampalataya ka, naniniwala ka that you will receive a provision from the Lord. That's your faith. Tama? But you didn't work. Wala kang makukuha. Amen? Nagkaroon ng word sa iyo ang Panginoon, may pinapagawa siya sa iyo, pero hindi mo ginawa. Walang provision. Genesis chapter 22, verse 1 to 2. Sometime later, God tested Abraham. Do you know this story? He said to him, Abraham, here I am. He replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Wow. Hallelujah. Let's pray. Father God, we thank you for this evening. Though we just have a little time to talk about this word, but I believe sakto lang to for the word of provision that you have for us tonight. Lord, we thank you for all the blessings. We thank you for all that we are receiving every day and every night. Thank you for this life. And God, I declare the victory of provision to each and every one of us here in the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Ay, napansin nyo? Nauna muna yung word. Amen? Nauna muna yung obedience. Tama? Sumunod muna si Abraham no? And silently, nung sumunod siya, nung nag-move siya in obedience, umiiyak na siya Tama? Bakit? Sa tingin mo ba wala siyang pakiramdam na i-offer niya anak niya? Kaisa-isang anak yon. Diba? At ang tagal niyang inantay yun. Hindi yun in an instant lumabas. Ang dami nilang pinagdaanan at ang tanda niya na. At ang pangako sa kanya ng Panginoon, He will be, what? A father of all nation.
Tapos yung kaisa-isa niyang anak, i-offer pa. Abraham moved before he saw the ram. Kumilos muna siya, sumunod muna siya bago niya nakita yung provision. Diba? God said, ano sabi niya? Go to the place and I will show you. Hindi niya nauna yung iyak niya, hindi niya napansin yung sinabi ng Panginoon, go to the place, or go to a place and I will show you. Go to a place, I will show you. Go to a place, I will show you what you will offer. Di ba? Hindi natin talaga madalas maintindihan ng Panginoon eh. Amen? Obedience unlocks provision. You see, God's provision is at the place you haven't reached yet. Not the place you're stuck in. Wala yung provision dyan kung nasan ka ngayon. Yung provision nandun sa lugar sa hindi mo pa nararating. Ang kailangan mo lang, sumunod, ng sumunod, ng sumunod, ng sumunod. Ano yun? Faith, hope, love. Faith is accompanied with works. Again, love is accompanied with labor. The reason why you are obeying God because you love Him. The reason why you have hope in Him is because you trust Him. I trust in God, my Savior, the one. And He will never fail. Amen? Marami ang gusto ng Jehovah Jireh. Tama? Marami ang gusto ng salitang Jehovah Nissi. Maraming gusto ng, di ba, ang daming may gusto ng provision, maraming gusto ng healing, pero ayaw nila ng journey. Jehovah Jireh gusto, pero journey ayaw. Tama, mali? Di ba? The ram, kung mapapansin nyo, the ram wasn't in the bottom of the mountain. Wala sa baba. Nasaan? Nasa taas. Sipin mo, hinayaan muna ng Diyos na umakyat si Abraham with this effort hanggang dun sa tuktok, tsaka niya ipinakita yung provision na nakaprepare. Amen? So tayo, madalas, yan ang nakikita natin, madalas yan ang nangyari sa atin. Ang feeling mo, ang layo nang nararating mo, feeling mo, ang tagal mo na nag-aantay, pero hindi. Paparating ka pa lang. Ang problema, kung kailan malapit na sana yung provision, marireceive mo na, tsaka ka pa sumuko. Amen? Tandaan po natin to. You cannot receive mountain provision with a valley obedience. Ang gusto mo, provision na sobrang laki, pero yung obedience mo na nandun sa baba, pang valley lang. Amen? Gusto mo ng provision. Ang laki ng faith mo, pero hindi mo tinutumbasan ng work. Hindi mo tinutumbasan ng gawa. 'Di ba? Amen ba diyan? Actually, may magti-testimony pa nga dapat ngayon eh. May magti-testimony pang isa eh. Kaso nasa taas, ang layo. So nahirapan siyang bumaba. So next week na daw. Next week ba? Next week ba? Oh, kilala niyo na kung sino. And I believe next week may magte-testify ulit. Hindi ko alam kung naka-quote ba siya or nakaburda. O hindi ko alam eh kung sino magte-testimony, but I believe God is always on time. If we want a mountain-like provision, laki pa natin ang gawa. No, hindi pwedeng puro belief lang, hindi pwedeng puro paniniwala lang, pananampalataya lang. Hindi natin nilalagyan o tinutumbasan ng gawa. Remember that work is different with job. No? Spelling pa lang kita mo na. But kidding aside, job is what you have trained or what you are paid and you're trained to do. Work is what you are born to do. So ano yung gift mo from the Lord? Ano yung kailangan mong gawin na simula nung kapag kapanganakan mo pa lang dapat ginagawa mo na.
Di ba? Ay, parang mahirap naman gumawa ng baby ka pa, di ba? Pero, that's it. Simula nung pinanganak ka pa lang, alam na ng Diyos ang plano niya sa'yo. Amen? Gusto mo makita yung provision na inahanda niya sa'yo, sundin mo kung ano yung gusto niya yung pagawa sa'yo. God may be telling you to step into an uncomfortable place. No? Maaring pinapaalis ka niya ngayon sa comfort zone mo. But remember, if you do that, best effort, provision follows. Pag feeling mo hindi ka na komportable sa nangyari sa'yo dahil sa pinapagawa ng Diyos sa'yo, ibig sabihin malapit ka na doon sa provision. Amen? Sa tingin mo ba, nung malapit ng puksain ni malapit ng puksain ni Abraham malapit ng puksain ni Abraham si Isaac, tingin mo ang ganda ng pakiramdam niya? Yun nga lang mapalo mo yung anak mo parang ang dami nang kumuulo sa loob mo na hindi ka na mapakali, hindi ka na makatulog. Yun pa kayang sasaksakin mo yung anak mo, i-offer mo. 'Di ba? Hindi comfortable yun Hindi ka comfort yun Tama ba? Nung itinataas na ni Abraham yung knife na gagamitin niya kay Isaac, alam niyo ba kung gaano kalaking discomfort yung nararamdaman niya bilang ama? Di ba kanina, ang tanong ni Pastor Nicky, may plano ka ba sa anak mo? Yes. Lahat ba ng plano niyo magaganda? Yes. Meron bang nagpaplano sa inyo sa anak nila na ipain sa Wala Tama? Ganon talaga yung puso ng tatay. Tama ba? So I believe, nung gagawin na ni Abraham yon, sobrang discomfort yon. Pero nung nandun na siya sa tuktok ng discomfort, at nasa tuktok din siya ng bundok, tsaka dumating yung ram. Diba? Sa tingin nyo ba, bigla nang lumitaw yung ram doon? Andun na yon. Nandun na yon. Diba? Nandun na yon. But the thing is, kaya lang nakita ni Isaac yon, yung provision na yon, dahil yun na yung perfect time for him to do it. Diba? Amen ba doon? Kasi isipin mo, kung nakita na ni Abraham yon, yung ram, ay, feeling ko ito yun. Diba? Ang hirap ma-appreciate ng provision ng Panginoon pag meron ka ng hint. Tama ba? Pag may clue ka na. Pero pag wala kang idea na ibibigay sa'yo ng Panginoon yung right timing, ang sarap sa pakiramdam. Hindi mo may imagine hindi mo kayang i-express sa sarili mo kung gaano kasaya yung pakiramdam mo dahil right timing kumilos ang Panginoon. Yung tipong pasuko ka na. Di ba sabi nga ni Tracy, pasuko na siya. Pero kung di dahil sa provision ng binigay ng Panginoon, laging on time talaga ang Diyos. So saan ka pa? Di ba? I trust in God, my Savior, the one. Lagi ko naririnig yan kay Raf Di ba? Nandun siya sa tulay ng Banaba. Doon sa Batasan pala. San Mateo, Batasan Road, nagvi-video siya. I trust in God, my Savior. Kasi malalim pinagdadaanan niya Di ba? Lagi lang nakangiti, pero lalim na pala ng pinagdadaanan. Ang ganda nung lyrics Di ba? I sought the Lord, and He heard, and He answers. Amen? Nakakaiyak naman yun. I sought the Lord, and He heard, and He answered. Wala siyang hindi pinakinggan sa atin. Amen? Lahat ng panalangin natin, naririnig niya. Wala siyang hindi naririnig. Kaya lang meron ka mga prayer na hindi pa dumarating ngayon kasi it's not yet time for it. Alam niyo ba kung gaano kapait yung pinilit na hinog? Mas masarap yung nahinog sa puno Tama? Kesa doon sa pinilit na nahinog. Sa pinilit na mahinog. Di ba? Pag inantay mo yung perfect season for the fruit or for that fruit, mga kapatid, ang sarap nun. Amen?
Kaya wag nating pilitin. Antayin natin yung perfect time ng Panginoon na itinakda niya talaga for that moment. Every one of us has their own season. Pangalawa, mga kapatid, what you call not enough, tandaan nyo to, God calls it seed. Amen? Yung sa tingin mong hindi pa sapat, yung sa tingin mong hindi pa tama for you, God called it seed. Diba? Just wait for the perfect time. Matthew chapter 14 verse 17 to 19. We have here only 5 loaves of bread and 2 fishes. Alam ko, alam nyo na to. Tama? So dito natin kukunin to. Dito sa scripture na to. The disciples saw limitation. Amen? Nakita ng disciple, kulang yan, boy. 5 pirasong tinapay, tapos 2 pirasong isda. Kulang yan, boy. Narinig nyo ba ako, boy? Kulang yan. Hindi pwede. Nung nakita ng disciple, limited. Jesus saw multiplication. Hallelujah. Yung we only have this. So, kung yung sa tingin mong we only have this, your only is God's opportunity to move. Diba? Your only in your life, there, God will move. Doon sa akala mong hindi sapat, doon kikilos ang Diyos, He will multiply it 100-folds. Hallelujah. The miracle didn't start with more. Kung makikita niyo yun, yung sa verse na binasa natin, it started with surrender. Sabi mo sa katabi mo, it will start in surrender. So what you have to do and what you need to do is to surrender what you have. Anong ginawa ng little boy? Ano? The boy gave what little he had. Ano yun? 5 loaves of bread. God didn't multiply those bread in the boy's hand. Ano napansin nyo? Hindi niya minultiply yun, hawak ng boy. Ano? God or Jesus multiplied it in His hands. So anong nangyari? Ano muna kailangan gawin? Surrender. Surrender it to Jesus. Surrender it to God. And He will multiply it. He multiplied it in Jesus' hands. Nakuha niyo po, mga kapatid? Kasi habang hawak mo pa yan, habang pinangahawakan mo pa yan kung anong meron ka, ikaw pa rin ang masusunod. Ikaw ang mag-iisip kung anong gagawin mo. Kaya nangyari? Napapahamak, lalong nauubos, lalong nawawala. Kasi thinking mo, kaya ko to. But if you will surrender what you have right now to God, He will multiply it. Hallelujah. Grabe, no? Provision. Just look at the other perspective. Di ba? Kung ang perspective mo ngayon, pag binigay ko to mawawalan ako, talaga mawawalan ka. Pero kung titignan mo yung other perspective with your vision, with the different vision from the Lord, pag binigay ko to, sigurado magmumultiply to. Mangyayari? Mangyayari. Amen. Put your time. Ano sunod? Put your talent. Put your resources in God's hand. And definitely, it will multiply. Huwag nating ina-underestimate yung small beginnings. Tandaan yan. Huwag nating ina-underestimate yung small beginnings. Dahil ang lahat ng malalaking ending, nagsimula sa small beginning. When I started to play drums, hindi naman ako nag-start na magaling agad eh. I started surrendering myself to God. Diba? Na habang nag-worship, tumipikit ako, Lord, magkakamali na naman ako, ikaw na bahala sa akin. Hari ng sablay eh. Diba? Panay mali. Minsan nga humihinto pa ako eh. Anong nangyari? But you see, when you surrender your time, your talent, and resources to God, He will multiply it. Alam nyo ba nung nag-start mag-keyboard si Kuya Pao dito? Walang tunog. Chords lang yan. God will multiply what we have right now. Amen? Para saan pa yung effects na to?
Nag-aabang si AJ. Di ba? Si AJ, nag-umpisang mag-lead, nauuna pa yung ano niya eh. Nauna yung ad-lib kaysa doon sa... Hallelujah. Di ba? Pero ngayon, pambihira, gigil na gigil sa effects, bumili ng volume control pang kay Leah. Ang cute oh. But the heart is there. Amen? He is investing his time, his talent, and his resources to God. Sa tingin nyo ba hindi magmumultiply yon? Definitely it will. Small beginnings. Ano nakikita mo? I sought to Pastor Pao and he heard and he answered. Malay mo, hindi natin alam. Di ba? Benta na lang niya sa'yo, 5K, all in. Oh. May imposible ba? 5K, flight case pa lang yun eh. Pero hindi natin alam. Di ba? I sought the Lord and he heard and he answers. Walang hindi pinakinggan ng Diyos na panalangin natin. It's just that, pagka hindi mo na-appreciate yung answered prayer mo in life, ibig sabihin, you have your own timeline. You're not surrendering your time to God. Ang kailangan natin gawin, pati yung timeline na meron tayo, yung thinking natin na kung kailan ibibigay yung provision, kailangan inline pa rin talaga sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Yung kapangyarihan ng provision na binibigay sa atin ng Panginoon ay wala sa kung anong hawak mo ngayon. Yung provision, the power of provision, makikita mo yan kung kanino mo ipagkakatiwala. Amen ba? Yung kung anong meron ka, kung kanino mo pinagkatiwala, dun mo makikita yung provision na inaantay mo. Amen? Meron lang akong kwento. And we will close. Bilis lang, no? Kasi maganda yung continuation nito sa Sunday. Alam nyo ba na yung perspective ko is different with my daughter's perspective. Kung sa akin, kung halimbawa, kami, mag-asawa, nakikita namin kalat, pero para sa kanya, treasure. Nagliligpit kami ng kalat. Daddy, don't touch my treasure! Wow, treasure. Stress na yung ina mo, kakalinis. Ikaw, treasure. Why? Because if we are going to set our mind or our vision with a different perspective, you will see life so beautiful. Alam mo yung feeling mo mess ka na, pero kumikilos talaga ang Diyos para sa provision na ibibigay niya sa'yo from that mess. Amen. Hello. Kaya nga wag niyong pakasumpain kung ano yung mga naranasan niyo noon. Dahil kung hindi mo naranasan yung mga bagay na yan, hindi mo ma-appreciate yung maliit na bagay na meron ka ngayon. Pambihira. Halimbawa, ang dami nating gusto, pero hindi natin kailangan. Tama? Kapag nag-uusap kami mag-asawa, gusto ko nun, gusto ko niyan. But the thing is, kailangan ba natin? We always filter the wants and the needs. Kaya tayo nadidisappoint sa prayers natin na feeling natin hindi answered. It's because ang akala mo, kailangan mo pero hindi. Pag wala pa sa'yo, ibig sabihin hindi mo pa kailangan. Pag natanggap mo na, ibig sabihin, perfect timing yan, kailangan mo yan. Hello? Pag nawala sa'yo, ibig sabihin, hindi mo talaga kailangan. Pag bumalik sa'yo, kailangan mo. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Parang, ang dami kong nag-experience na ganyan. May mga gusto ako, but I started to filter. Ano ba talaga yung kailangan? Gusto ko to, pero hindi ko kailangan. So, wag muna. Darating yung panahon na kahit hindi ko na siya gusto, pero kailangan ko na ibibigay ng Diyos. Alam niyo ba yun? May mga prayer tayo dati na gustong-gusto nating makuha, pero nakalimutan mo na. Hello, are you there?
Sino dito naka-experience na nun? Hindi ko makakalimutan yung first experience namin ni Pastor Pao, nasa Project 4 pa kami. Yung meron kaming gustong-gustong makuha, pero wala pa. Ang tagal. Pero nung hindi na namin siya gusto, wala na sa isip namin, tsaka dumating. Ano yun? PlayStation Portable. Di ba? PSP. Hindi na namin gusto. Pero dumating. Kailangan mo na? Oo, kailangan ko talaga yun eh. Kailangan ko talaga yun eh. For my childhood. Di ba? Hindi natin alam. For that simplest thing na ibinigay sa'yo ng Panginoon na dating gusto mo pero ayaw mo na ngayon. Bakit kaya ganun lagi kumilos ang Panginoon? Bakit sa tingin niyo? Kasi He knows you well. Alam niya na pag binigay niya sa'yo agad yung gustong-gusto mo na yan, alam niyang magaling ka mag-focus. Tama ba? Alam niyang focus kang tao na pag meron kang isang bagay na ginusto, pinagfo-focusan mo. Tama? Kaya pag binigay niya sa'yo agad to, God is a jealous God. Pag binigay niya sa'yo agad to, tapos focus na focus ka, makakalimutan mo siya. So, tsaka ako na lang ibibigay at ang sinasabi niya, just remember that once in your life, gusto mo to. Pero ibibigay ko na siya sa iyo after 2 years. Parang yung anak ko kanina, gustong-gusto niya sumakay ng motor, ay ang init nga eh. 'Di ba? Pero, alam kong gusto niya. Kaya nag-iisip ako kung kailan ko ibibigay yung gusto niya. O di nakapag-motor naman kami. Nagpa-adjust kami sa dentist. Isang buong pamilya pa kami. Happy family. Di ba? Nakuha natin. So, may kaduktong to. May natutunan ba kayo? Hallelujah. Nabitin kayo? Sige, sa Sunday na lang. Pero ako mismo nabitin din. Gustong-gusto ko nang ituloy pero kinokontrol ko yung sarili ko. Ang ganda nung series eh. 'Di ba? Ang ganda nung series na pinag-aaralan natin ngayon. 'Di ba? What you must have today is the faith, hope and love. Amen. And if you are going to understand the work of provision, kung paano kumilos ang Panginoon with His provision, doon mo gamit na gamit yung faith, hope, and love. Pag wala kang faith, hope, and love, and the greatest of this is what? Love. Pag wala kang love, wala kang patience, wala kang labor, wala kang work, hindi mo ma-appreciate at hindi mo maaabot yung provision na hinanda ng Panginoon sa'yo. Again, what is provision? Yung provision, yung mga bagay na hindi mo naman kayang gawin pero nakuha mo. Yung provision, yung mga bagay na wala naman sa capability mo at hindi mo naman talaga siya specialty or skill. Hindi mo siya kayang kunin in a way, pero ibinigay ng Diyos. That's the provision. Purihin ang Panginoon. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo at tayo manalangin? Praise the Lord. Father God, we thank you for these words na natanggap namin. We believe na itong mga narinig namin ngayong gabi ay tamang-tama lang po for this week. That we need to obey first before we complain. And we need to move first before we expect for your provision. We thank you for everything. Nawa, Panginoon, ang katagumpayan mo at ang provision na nagagaling sa inyo ay matanggap ng bawat isa na nandito ngayon sa lugar na ito. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.